Binabir. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi niya na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigarod ko ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Diskaya. Maganda po sa lahat at lalo na po sa inyo, Governor Chanton. Maraming salamat po at kayo ay makikita namin na nakikisa sa segmento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanta po na 5,500 na flood control project na natapos na at maraming kasunod. Subalit ang Panginoon po ang napahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi na na-verify. Kaya tama po natin yun na napakasinungaling po talaga. At naman po sa sinasabi na kasama po ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lang nagaganap na ito, imposibleng walang kinaman ang ating head of the state. Ito po ang pinakamataas na tao sa ating bansa. Dapat po lahat ng nagaganap bilang community leader ng ating bansang Pilipinas, po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang unang rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang naman po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon this from the president. I-re-review muna, i-re-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minensyon niya yung graft and corruption, flood control, kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Gonzalo from the Daily Chronicle. May kausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala, nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumilos sa mga estudyante. Narinig ko lang magkita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how you envision this youth-led movement kung sakasakang may tumugo sa panawagan ninyo na bahan ng kabataan, ng represyon sa pamagitan ng huwag pagdalo, eskwelahan, paano niyo po ito ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila. So are you calling for boycott? Yung future nila, so sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for boycott? Kung hindi itong corruption, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, pagdalo sa eskwelahan nila sa Palanis should be continuous habang hindi bumaba yung corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gasto. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Magbabayad ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga adog. Marami silang attack dog. Yung mga adog. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalit, may mga nag-attack na. Adog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila pa. And one final clarification dahil naman yung sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi na si Pangulong Marcos ay involved sa corruption? Huwag lang ata hindi nakakaalam.
Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Rafael po ng JMADC-DD. Bakit po natin kailangan na sangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance din na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Bang silang hanggang di bumababa yung mga opisyal natin. Kung maawa sila sa mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan, masalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible tasak. Pero gano'ng katagal yun? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, mga So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil siya sa corruption, sir? Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, bago na sila magpakamatay, wala namang nagpapakawin sa Pilipinas. Eh. Magandang hapon. Ito na 98.3 FM. Go! Marami na yung batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat hubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos ho ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi na dapat yun ICC dahil may sarili tayong batas. ICI po, ICI. Sa? ICC, ICI po. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yun nila ay. Kaya nakikiusap ako kila Base Season, Mayor Magalong, magagaling ako yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos doon, huwag na kayong lumayo. Look, kaya ko nang sabi nyo, nandun lang mo sa Ilocos doon yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil sa pagkakakulong nila kay Duterte doon sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malihis lamang yung usapin? Well, nakita ko naman ang video. Hinuli si former president. Wala nang warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest. Pauli mo yung tao, padala sa isa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Pagpalagay mo na ang gobyerno natin isang sasakyan, maski pa-over mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. But the implementation is bad.